Malamig muna kayo riyan. Sa Pampanga, ang kanilang sorbetes, walang gatas. Sherbet kung tawagin. At kung minsan, hinahaluan pa ng maasim na dayap. Sa Batangas naman, ang pampawi nila ng init, inaalog. Kaya nga ba ang tawag, ice kalog. Hindi po ito pa-zumba ni Mayor. Sa maniwala kayo o sa hindi, gumagawa lang sila ng ice drop. Para kasi mabuo at tumigas ang ice drop, kinakailangang kalog-kalugin o hindi kaya kumembot-kembot. Ito ang ice kalog. Ang tinatawag nilang ice pop maker, may 80 tubes kung saan inilalagay ang natimplang flavor. Sa baba naman nito, makikita ang yelo at asin na pampatigas ng ice kalog. Para tumigas ang mga ice drop, kinakailangang alug-alugin ng 15 to 20 minutes. Ang flavors nito, classic ice kalog, chocolate, strawberry at lemonade. Bali, nung araw sa Lipa City, Batangas, kapag kasama ako ng nanay ko na namamalengke, after naming mamalengke, hihingi ako sa kanya ng ice kalog. Para mga 150 or 2 pesos lang yun nung bata pa ako. Matagal ng panahon nang nawala yung ice kalog, may isip ko na bakit hindi ko i-recreate yung ice kalog. Sarap. Malamig po. Bagay po siya sa summer. Bakit ba ayaw mo akong tantanan? Bakit ba lagi mo akong sinusundan? Ano ba problema mo sa akin? Bakit ba kasi nagdadamot ka sa akin? Ano bang nagawa ko sa'yo? Sabihin mo nga, ano ka ba? Di ba sinabi ko na sa'yo, sa akin lang ang bingsu ko. Annyeonghaseyo! Chill! Wala tayo sa Korea. Pengi ako ng bingso ko! Dahil ang malalaki at umaapaw sa rekadong ice dessert na ito, nasa Taguig lang ang Korean dessert na bingsu. Nakakalulang tignan. Ang bowl kasi punong-puno ng iba't ibang mga sangkap depende sa flavor. May mango cheesecake, strawberry cheesecake, salted caramel, at marami pang iba. Ang ibig sabihin ng bingsu, shaved ice. It's a dessert from Korea. People confuse it for halo-halo or like siguro like ice monster, but it's actually, it's a thing on its own. Ito, infused na yung milk, infused na yung flavor. So it comes out as really like fine snow. Maari ka pa nga raw makipagkwentuhan habang ini-enjoy ito dahil ang yelo hindi madaling matunaw. It's very rich. It's creamy. I like it. I can experience like that there's a sweetness, there's sour part, there's fruity flavor, there's milky. Pero kung may talagang paboritong palamig tayong mga Pinoy, walang iba kundi sorbetes. Singtanda ng Malolos Congress ang ice cream na pambato ng mga tiga Malolos Bulacan. Butter o mantikilya ang pangunahing sangkap nito. Ito ang mantekado ice cream. Since na ako, binata pa ako, high school, magawa na ako dahil ang hanap buhay din ng father ko, ganyan, sorbetes. Ito nagpapasarap sa ice cream, yung gata ng niyog. Kasalain mo yung pinakakuha para yung tapal ng niyog mawala. Matapos haluin ang gata ng niyog, idinagdag ang asukal at gatas. Nahaluin ko ngayon para matunaw yung asukal at saka skim milk. At balat din ng daya. Ngayon dito sa masin, taling ko ngayon ay init. Ganito ang itsura ng garapinyera nung araw. Ito ay wood. Sa loob nilalagay yung cylinder. Tapos ito yung pampaikot. Sa gilid nilalagay yung ice na nilalagyan nila ng some type of salt at saka yung ipa. So ikot ng ikot ng ikot ng ikot. Talaga hirawin, ano? Malambot. Lalagyan ko ng yelo sa sining babo nito. Matitigasin natin.
Matapos ang 1 oras, idinagdag ang mantikilya at balat din ng dayap. Sa kasalukuyan, si Mang Ramon na lang daw ang natitirang gumagawa ng sikat noon na mantikado ice cream ng Malolos. Meron mga restaurant dito sa akin sa Malolos, pero dinadala sa Quezon City. Ang laging ino-order, mantikado. Mabenta lalo na pag may okasyon. Dito sa bayan ng Santa Rita, base sa nasagap naming scoop, meron silang sariling bersyon ng ice cream, ang Dayap Sherbet. Halos lahat daw ng mga pamilya marunong pa rin gumawa ng Dayap Sherbet, katulad ni Badjaw. Bata pa ako, magawa na ng sherbet yung pagpesta, may birthday, parang naglalaro ka lang, inikot-ikot yung kalipin niya. May kaoy. Yan lang talaga para hindi agad masira yung stainless, para hindi masyadong kalawangin. Unang-una, ilagay na natin yung asukal sa sabaw ng buko. Tinimpla ang buko juice, inihalo ang kinayod na laman ng nyog at ang balat ng dayap. Inilagay ang mixture sa garapinera. Inikot-ikot ng 1 oras hanggang tumigas. Ganun lang kasimple. Manyaman, maramla, bagay himabaling lima. Kwento ng Kapampangan food historian na si Aching Lilian Borromeo, bawat bahay raw noon may mga tanim na dayap o local lime. Yung dayap na yon na sherbet, dito sa buong Pampanga yun. Yung iba, buko, yung iba, gatas ng Carabao. Pero yan, lumalabas yung sorbetes na yan every pagtaginit at saka pag may Santa Cruzan lang. Ang Dayap Sherbet, kadalasan daw ibinibigay sa mga kalahok sa sagala. Ito raw kasi ang pumapawi sa pagod dulot ng mahaba-habang lakaran sa sagala. Dito naman sa probinsya ng Albay, sing perfect cone ng Mayon Volcano, ang lasa ng ipinagmamalaki nilang sorbetes, ang baligang ice cream. Baligang ang tawag ng mga Bicolano sa prutas na lipote, kahawig ng ubas o berry. Pero mas maliliit kapag hilaw, maasim. Pero kapag hinog, wala raw sing tamis. Ngayong hapon, gagawa tayo ng isang ice cream. Then, sunod, imimix na natin ito. Dinadayo kapag may baligang. Nako, kahit yung mga taga-ibang lugar pumupunta dito sa Bicol, maghahanap lang ng baligang. Iba-iba naman ang lasa ng baligang kasi may puno na hindi na tumatamis ang bunga. May puno na talagang pagbunga lang, pag hinog talagang matamis na. Lasa pong baligang tapos matamis, para pong yogurt. Taliwas sa akala ng iba, bago pa dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas, meron na tayong ice cream. Pero dahil wala pa noong mga paggawaan ng yelo, hindi pa ganun kapatok. Ang pinakamahalagang sangkap para makagawa ka ng ice cream ay yelo. Ang problema, wala natural sources ng yelo sa Pilipinas. Tinataya sa history sa Europe na ang ice cream has been in existence for several centuries. Kumbaga, dahil sa Europa, sa Norte America, ay natural na nagkakaroon ng yelo. Meron tayong tinatawag na natural ice. Ang problema dito sa Pilipinas, bilang isang kapuluan na nasa tropics, wala tayong natural ice. Sa grocery, napakaraming pagpipili ang commercial na ice cream. Pero iba pa rin syempre, yung tradisyonal na ang flavor na sinahugan ng mga sangkap na sariling atin. Bago pa tuluyang matunaw ang mga ito sa ating alaala, tikman na!